Andito nga pala ako sa Garden Rose. At dito rin nga pala to sa lugar namin sa Toyama. Napakarami talagang park na pwede kang pasyalan dito sa lugar namin. At isa pa, hindi mo kailangan gumastos kasi libre lang to. Every year nga din pala ginaganap to guys. Pagkatapos ng tulip, rose naman ang kasunod. Ang dami talagang magandang lugar na pwede mong puntahan na hindi ka na kailangan gumastos pa. At dahil medyo malamig pa ang panahon, ang sarap pang mag-ikot-ikot. At ang maganda pa dito guys, hindi siya crowded, hindi siya katulad sa atin na talagang ang daming tao. Dito makakapag-video ka at makakapag-picture ka na hindi mo na kailangan makipagsiksikan sa maraming tao. Yung malaya ka na kahit anong gusto mo ay makukunan mo. Ang gaganda ng mga rose guys. Ang gaganda ng kulay nila at ang lalaki nila. At sa ibang bansa ko lang to nakita guys. Kasi sa Pilipinas hindi naman ako napunta sa mga flower shop. At dito ko lang na-appreciate guys ang mga rose. Kasi dito iba't ibang kulay. Sa Pilipinas kasi ang alam ko red at white lang. Malawak din nga pala tong park na to. Pero dito na lang kami nag-stay ni Lola kung saan madaming rose. Meron din diyang mga palaruan, coffee shop, meron ding ilog at mga bench sa loob. At kung makikita nyo guys, malaparaiso talaga siya. Ang daming-daming rose at iba-ibang kulay. Siguro pagkatapos ng mga yan, ibebenta na rin sila no? Kasi sobrang dami talagang rose. Siguro ibebenta rin nila para next year, yun ulit ang gagamitin nila para magtanim ulit. Hapon na nga pala kami nakapunta dyan guys, kaya medyo nadilim na din at nalamig na ang simoy ng hangin. At malapit na rin siya guys sa train station. Kung gusto mong pumunta ng Osaka o Tokyo, 3 hours lang ang biyahe guys kasi bullet train naman ang sasakyan nyo. Kasama ko nga pala si Lola dyan, kaso nakita niya yung kawork niya. Kaya ayan, buti na lang meron akong dalang stand, nakakapag-video akong mag-isa. Ngayon ko lang naisip guys, na ang buhay pala ay parang mga bulaklak din. May panahong namumukadkad, may panahong nanlalagas, may panahong makulay, at minsan madilim. May hugot ka na naman, wala lang. Naaalala ko lang guys, nung bata pa ako. Lagi kong iniisip, bakit kaya ang mga magulang ko ay napakahilig magtanim ng mga halaman at puno. Tapos ngayon, na-realize ko ay ganun pala talaga. Nagbabago pala talaga yung mga gusto natin sa buhay. Kasi nagmamature tayo. Yun lang ang maganda kasi habang nagmamature tayo, doon natin naiisip na itama yung mga mali at kung paano natin gustong itama yung buhay natin at maging maayos tayo. Kasi dati nung bata ka pa, wala kang ginawa kundi gumala, wala kang pakialam kahit kanino, basta gusto mo masaya ka lang, layas ka ng layas. Gimik dito, gimik doon. Pero ngayon ang gusto mo na lang yung tahimik, walang chismis, walang ingay. Yung bang meron kang peace of mind, yung malaya kang mag-isip at gawin yung mga gusto mo. Ito hindi drama to ha, totoo to. Base sa pinagdaanan ko. Para sa mga kabataan ngayon, kung ano sinasabi ng magulang nyo, makinig kayo. Dahil totoo yun. Pagdating ng araw dun yung maiisip na kaya pala nila sinasabi yun dahil pala para din sa inyo. Na tama pala yung sinasabi nila. Kaya makinig kayo sa magulang nyo sa lahat ng pangaral nila. Magsikap kayo guys. Kasi balang araw ay maiisip nyo na sana nakinig ako sa magulang ko. Na sana pala nagsikap ako. At sana ginawa ko yung gusto kong marating sa buhay ko.